Mga kwento ni Thelmo. Magandang araw at gabi po sa inyo. Narito ako para magbahagi ng aking karanasan na simula nung kabataan ko hanggang ngayon ay aking daladala. Hindi ko mawari sa aking isipan at maski simpleng detalye ay naaalala ko pa. Pangalanan niyo na lamang po akong Bella at ito ang aking kwento. Isinilang ako taong 1994 sa bulubunduking lugar ng Leyte. Hindi ko na lamang ibibigay ang buong detalye ng aking buhay. Pero simula nang isilang ako, lubos na sakit at pait ng buhay ang aking nararanasan. Lalo na't hindi ako mahal ng aking nanay. Si tatay lamang ang aking kasama buong araw. Kahit saan magpunta si tatay, naroroon ako. Nakabisikleta lamang kami noon, papunta sa mga pinsan niya. Minsan ay doon na ako iniiwan. Taong 2005, grade 5 ako. Habang pauwi galing sa eskwelahan ay may mag-asawa na lumapit sa akin at ang sabi, "Inday, ikaw lang bang mag-isa na uuwi?" "Opo, ako lang ho." "Ang ganda ng iyong mga mata, no? Parang mata ng pusa." Isipin niyo, Sir Seth, yung mga babae na nagpapagawa ng cat eyes ngayon. Ganun umano yung mata ko. Ngumiti muna ako at ang sabi ko, puwera usog. Kaya napangiti din yung mag-asawa. Sa tansya ko ay nasa 4 na po yung edad ng mag-asawa na yon. O mas mataas pa doon. Pagdating ko sa bahay ay nag-asikaso ako. Nagluto, naghugas, naglaba. Wala noon si nanay kasi nasa proper daw. Si tatay lamang ang naabutan ko sa bahay. Nagtimpla ako ng kape para kay tatay. Pagkatapos niya itong inumin ay nagpaalam siya sa akin na aalis siya papunta sa fish pond. Mamimingwit. Nakita ko yung mga ate at kuya ko, nakaupo at nag-uusap-usap. Bagamat wala pa kaming ilaw na dikuryente. Bakas sa mukha nila na kahit hindi nila sabihin sa akin ay alam kong kinukutya nila ako. Katulong ang kanilang tingin sa akin. Lumipas ang maraming taon at tumuntong ako sa edad na 17 taon. Kakaiba na ang kinikilos ko. Yung dating palangiti, masiyahin, mahilig makipag-usap. Noon, hindi na. Naging tahimik ako. Ngingiti-ngiti lamang sa mga taong binabati ako ng magandang araw o magandang gabi. Ayaw ko sa matao na lugar kasi naiingayan ako noon. Palagi akong nagbababad ng oras sa fish pond namin. Hindi naman malaki ang fish pond namin. Pinagkukunan lang namin yun ng pang-araw-araw. Habang nakaupo ako sa papag na ginawa ni tatay, nakaamoy ako ng napakahalimuyak na amoy ng isang bulaklak na ngayon ko lamang naamoy at hindi talaga pamilyar sa akin. Nagpalinga-linga ako. Nagbabaka sakali na baka may tao na napadaan malapit sa fish pond namin noon. Nakapampabango ng ganon kalimuyak. Nagulat na lamang ako bigla sa aking nakita. Isang lalaki na nasa likuran ko. Malapit sa tanim namin na santol at niyog. Nakatingin sa akin. Hinahawakan niya yung isang puno ng baging na parang inaalis na ito sa kanyang mukha. Ang kanang kamay naman niya ay nakalapat sa katawan ng punong niyog. Nakatingin ito sa akin at medyo kinabahan ako. Dahil noon lamang ako nakakita ng ganong lalaki. Puting polo ang kanyang suot. Puti rin ang kanyang pants. Maputi na makinis yung balat. Matipuno. Maganda ang gupit. Itim na itim ang buhok. Magsasalita na sana ako kaso inunahan niya ako noon. Ngumiti muna siya sa akin. Ngiti na parang nag-aalinlangan. At ang sabi niya, "Magandang hapon, miss.
Dito po ba yung daan? Magandang hapon din sa iyo. Wala pong daanan dyan. Naligaw ka ata. Bago ka lang po ba dito? Sagot at bati ko naman sa kanya pabalik. At tinanong ko ng sunod-sunod nun. Hindi muna niya ako sinagot. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin na siya naman talagang ikinagulat ko gawa ng sobrang tangkad niya. Siguro nasa 5'8" hanggang nasa 6 na talampakan yung pagkakatansya ko nun. Kinabahan ako habang tinitingnan ko ang ginagawa niya na parang nililinis niya yung puti niyang pants nun. Tapos yung saplot niya sa paa, yung sumisikat na slipper ngayon. Kung alam niyo yung Outland na footwear ngayon, yan ang suot niya. Naaalala ko pa. Muli niyang tinanong sa akin na, dito ba yung daan? At itinuro niya yung makitid na daanan namin. Opo, dyan nga. Hindi ko alam kung bakit dyan ka sa kabila dumaan eh. Wala naman pong daanan dyan. Depende na lang kung nawawala po kayo. Napangiti ulit ito sa akin. Tinitigan ko ang mukha niya na kung sa unang tingin mo talaga ay parang ibang lahi. Makinis, maputi na may pagkamatingkad ang balat. Matangkad, gwapo, matangos ang ilong. Ang akala ko ay dayuhan siya na pumunta sa kapitbahay namin. Kapitbahay na sobrang layo. Kasi sa bundok noon ay hindi magkakatabi ang mga kabayan. 1 kilometro ang agwat. Minsan nga 3 kilometro pa. Yun ang layo ng kapitbahay namin noon. Tumingin ito sa akin. Ako naman itong si Mema curious lang. Pumaikot ako sa kanya at parang nagulat pa ako sa itsura niya. Taas pa ba talaga ako kung tumingin sa kanya noon? Naalala ko pa na maski saplot niya sa paa ay malaking katanungan sa akin kung saan niya yun binili at may ganong saplot sa paa nila. At makikita sa itsura niya na mapera siya. Muli siya nagsalita ng, aalis na ako. Salamat at nandito ka kasi kung walang tao dito, hindi ko talaga matutunto ng daan pa uwi. Doon ko na napagtanto na naliligaw nga siya. Napansin ko, nagseryoso ang mukha nito at dali-dali itong binagtas yung makitid na daan. Sinundan ko pa siya ng tingin. Nakita ko na lumiko siya pakaliwa at hanggang sa hindi ko na siya nakita dahil sobrang taas na ng mga kugundon. Naglakad ako ng mabilis. Nagbabaka sakaling makita ko pa siya pero nagulat ako kasi hindi ko na siya natanaw nun. Kung tutuusin, dapat ay nakita ko pa siya kasi tuwid ang daan doon. Walang korpada. Napag-isipan ko na lamang na umuwi at yung kabilang parte yung dinaanan ko kasi doon naman yung pauwi sa amin. Kumbaga sa kaliwang daan siya. Ako naman sa kanan. Hanggang sa 10 oras na ng gabi ay hindi ko pa rin makalimutan ng lalaking yon. Hindi sa unang beses kong makakita ng lalaki na gwapo, kundi unang beses kong makita yung ganong tao na may magarang kasuotan sa gitna ng kagubatan. At yung mahalimuyak na bulaklak na naaamoy ko galing sa kanya. Hindi ko lang lubos maisip kung bakit siya napunta doon sa likuran ko. Kugun lahat ng naroroon. Mga malalapad na dahon ng anahaw. May mga tinik pa doon. Napaisip tuloy ako na baka natinik o nasugatan siya kung kaya't pinagplanuhan ko na bumalik sa fish pond kinabukasan para tingnan yung parte kung saan ko siya nakita noon. Kinabukasan, nagpunta nga ako sa fish pond. Pero laking gulat ko. Gawa ng pagsilip ko doon kung saan ko siya nakita ay parang hindi dinaanan ng tao. Walang nabali o natapakan ng mga damo. Hindi nga ako makalapit kasi sobrang masukal. Kinabahan ako na kahit 9:00 pa lamang ng umaga, ay dali-dali akong umuwi at hindi pa ako nakakalayo sa fish pond namin.
ay may narinig na akong sipol nun. Alam ko kung ano yon. Sa Waray, ang tawag namin doon, agoy. Duwende na mahilig sumipol at kasama nito ang amoy niya. Uutusan siyang sumipol kung may nagustuhan nitong babae. Lumingon ako pero hindi lang nagtagal ay naglakad ako ulit nun. Pabilis ng pabilis ang aking mga hakbang. May mga palatandaan kami sa mga agoy. Kung malapit ang pandinig mo sa sipol, ibig sabihin ay malayo sila. Kung malayo naman yung pandinig mo sa sipol, ibig sabihin ay malapit sila sa iyo. Nung panahon na yon, malapit yung pandinig ko sa mga sipol pero hindi katagalan. Lumalayo ito na ibig sabihin, malapit na sila sa akin. Patakbo na yung lakad ko at palingon-lingon na rin ako noon. Nakakaramdam na ako ng takot na noon ay hindi ko nararamdaman. Kahit minsan ay 10 oras na ng gabi ako kung umuwi. Umaabot pa ako ng 1:00 hanggang 2:00 sa labas. Saktong pagtingin ko, diretso akong lingon ako ng lingon. May nabangga ako noon. Hindi naman malakas yung impact pero yung mukha ko lapat sa tiyan ng nabangga ko. Napahawak ako sa magkabilang manggas ng damit niya. Na imbis konsultahin ko yung nabangga ko, napalingon pa ako sa likuran ko noon. Saka ko itinuon yung tingin ko sa nabangga ko. Siya ulit, yung lalaki na nakita ko sa masukal na parating ng fish pond namin. Agad akong umatras at kumunot ang noo ko. Ang nasa isipan ko noon, ito yung lalaki na nakatayo sa mga kugon. Mabuti, hindi nawala ulit. Inunahan ko siya kaagad. Binati ko siya. Napalingon ulit ako. Magandang araw din sa'yo, miss. Bati niya. Napatingin ako sa kanya na para bang gusto kong humingi ng tulong na parang ayaw ko. Kasi balisang-balisa ako sa takot nun. Nagpatuloy na lamang ako sa pag-uwi at iniwan ko siya sa may daan. Hindi na ako lumingon pa. Habang papalapit ako sa aming munting bahay, agad kong napagtanto na biglang nawala yung mga sipol noong nabangga ko siya. Saka pa ako napalingon kung kailan nasa bungad na ako ng bahay namin. Nagdududa na ako sa kanya noon. Kinagabihan, natulog ako na maaga. Hindi ko alam pero parang pagod ako. Wala naman akong ginawa. Dahilan na siguro sa wala kaming pagkain sa gabing ito kaya dinaan ko na lamang sa tulog yon. Nagising ako at agad tumingin sa orasan namin. 10:00 na ng gabi. Nagpunta ako sa palikuran. Umupo ako sa papag na kawayan kung saan malapit ito sa puno ng kakao at rambutan. Maganda yung sinag ng buwan. Paborito ko pa naman yung buwan kaya tumambay muna ako doon. Ako kasi yung klase ng tao na hindi agad nakakatulog pabalik kung magising. Dahilan kung bakit nangingitim yung paikot ng mata ko. Napapikit ako habang nakaupo at nakasandal sa kawayan. Nang biglang may dumating na siyang ikinagulat ko. Isang matandang babae. Nakatalukbong na itim na malong. Medyo brown yung suot nito na damit at saya na hanggang talampakan yung haba nun. Alam kong matanda ito gawa ng nasisinagan ng buwan yung kalahati ng mukha niya sa may pisngi banda. Pero hindi ko maaninag yung mata. Nakatayo malapit sa inuupuan ko. Kumbaga, nagpagitna sa amin yung mga tanim namin na mga bulaklakin. Tinanong niya ako, "Ning, saan banda yung bahay ni Aleha?" Hindi muna ako sumagot kasi nagtanong siya agad ng walang pagbati sa kausap niya. Sabi ko, "Magandang gabi po. Pasensya na po pero hindi ko po alam yung bahay niya at wala pong Aleha na nakatira dito."
Binati ko muna siya bago ko sinagot ang tanong niya. Ganun ba? Bata ka pa kaya siguro hindi mo makikilala yung mga nakatira dito. Sabi niya noon. Wala na siyang itinanong sa akin. Agad siyang umalis pero bago pa siya tumalikod, nagpasalamat ito. Sa kanya ako binati ng magandang gabi sa iyo, Ining. Naglakad siya palayo hanggang sa hindi ko na siya nakita. Kahit na maganda ang sinag ng buwan at maaliwalas ang langit. Hindi na ako nagpunta sa fish pond hanggat wala akong kasama. Ang palagi kong kasamang magpunta ay si tatay. At kapag naglilinis kami sa fish pond, hindi pinapagalaw ni tatay yung parte kung saan ko nakita ang lalaki na yon. Hindi na siya nagpakita. 2011 ko siya nakita pero hindi ko man lang nakuha ang pangalan niya sa 2 beses namin na pagkikita na yon. Hanggang sa umalis ako at lumuwas ng Maynila para magtrabaho. Hindi ko na siya ulit nakita pa. Taong 2019, kasalukuyan lang nangyari. 24 years old na ako. Napagdesisyonan ko na umalis ng bansang Pilipinas at nakaalis nga ako noon. Nagtrabaho ako sa gitnang silangan. Akala ko ay makakalimutan ko siya pero ewan ko ba. Dala-dala ko yung memorya na kahit nagawa lamang ito sa maliit na detalye at sa maiksing minuto ay hindi ko talaga makakalimutan. Isang gabi, kakatapos kong magtrabaho, umakyat ako sa kwarto ko para magpahinga na. Tumingin muna ako sa orasan ng cellphone ko. 10:00 pasado na pala. Nag-overtime ako sa trabaho. Imbis na 9:00 ng gabi ay aakyat na ako sa kwarto ko noon. Naging 10:10 pasado na. Kinibit-balikat ko lang yon. Tsaka mahilig din naman ako mang-dedma. Nagpakulo ako ng tubig kasi kakain ako ng noodles. Habang nagpapainit ako ng tubig noon, nakaamoy ako ng amoy bulaklak. Pero kakaiba ito sa naamoy ko. Napaisip ako na baka hindi siya kasi yun na din yung palatandaan ko sa kanya eh. Kapag naaamoy ko yun, tila ba naaalala ko siya. Inisip ko na baka iba lang to kaya dinedma ko na. Pinatay ko yung stove saka ko inilagay yung noodles. Mahilig ako sa half-cooked na noodles, Sir Seth. Binababad ko lamang sa mainit na tubig yon. Patuloy ko pa rin naaamoy yung halimuyak ng bulaklak. Saka ako nagsalita. Sino ka naman kaya? Mabuti kung ikaw yung nakita ko na lalaki dun sa fish pond namin. Sasama ako sa'yo. Ito yung sinabi ko na parang para sa akin biro ko lang eh. Pero hindi ko naman nakalain na may nakakarinig pala sa akin nun. At totoo na pala para sa kanila. Pagkatapos kong kumain ay naligo ako. Nagpahinga muna bago nakatulog. Naglock ako ng main door. Nilock ko na rin yung mga pintuan papuntang rooftop. Naka-double lock na rin yung mga sliding window kaya pakiramdam ko safe talaga ako nun. Sa kwarto naka-double lock rin kaya panatag ako. Binuksan ko yung aircon ko sa kwarto. Bandang 11:00 ng gabi nun. May narinig ako na kumalabog. Nagulat ako gawa ng sobrang lakas. Kinuha ko yung kutsilyo sa ilalim ng higaan ko. Lumabas ako ng kwarto. Binuksan ang mga ilaw. Inikot ko yung tingin ko. Pero walang nagbago. Nag-check ako ng mga doorknob, pati double lock chinek ko na. Mga sarado talaga. Hanggang sa nagsalita ako nun. Ayaw ko makipagbiruan. Pagod ako. Gusto ko matulog. Pagkatapos ko na sabihin yun, pinatay ko na lahat ng ilaw at dumiretso sa kwarto. Naglock agad.
Itinabi yung kutsilyo. Inilagay ko ulit sa ilalim ng katre ko at humiga nun. Nakatitig ako sa siling ng kwarto ko. Noong mga panahon na yon, nakatulog pala agad ako mismo paghiga ko. Ang buong akala ko ay gising pa ako pero tulog na pala ako noon. Yung nasa kwarto na ako na may narinig akong kalabog. Nasa panaginip ko na pala yun, Sir Seth. Akala ko, gising pa ako. Nasa panaginip na ako ha. Gets nyo na mga kagiliw. Huwag sana kayong maguluhan. Nakatitig ako sa may siling. Namatay yung ilaw. Nagulat ako kasi sino ba naman ang papatay sa ilaw kundi ako lang dapat. Tsaka ilang hakbang pa mula sa higaan ko, papunta sa switch ng ilaw nun. 6 na hakbang pa. Umupo ako sa gilid ng hinihigaan ko. Medyo may naaaninag ako nun. Gawa ng open yung aircon. Hindi ko kasi nilalagay sa sleep yung aircon. Ginagawa kong liwanag yung ilaw nito kung mag-off ako ng fluorescent lamp. Tumayo ako para sana buksan yung ilaw. Kaso nagulat ako gawa ng bukas na yung pintuan ng kwarto ko. Kinabahan ako. Kako baka napasok ako ng magnanakaw nun. Kalahating bukas ang pintuan ng kwarto. At dahil sa manipis lang yung katawan ko, kaya kong lumabas nang hindi nasasagi yung pintuan nun. Alam ko talaga natutunog yung pintuan kung masagi ko kahit konti. Isipin niyo yung pintuan na may tunog kapag binubuksan, kahit dahan-dahan. Ganon yung pintuan ko. Dahan-dahan akong sumilip sa labas ng kwarto. Kumbaga, sa sala. Pero nagulat ako kasi wala na yung 2 sala set. Yung kulay mahogany at kulay orange nun. Ang naroroon na lamang ay yung kulay itim na sala. At may nakaupo na lalaki. May bonfire pa sa harapan niya. Nagulat ako gawa ng apartment ko. Nasa 3rd floor ng building at maraming wire yon. Baka kako masunog yung building. Kasalanan ko pa. Dali-dali akong lumapit sa lalaki na nakaupo. Nagulat ako gawa ng may kasama itong bata. Pagdating ko sa lalaki, siya nga, yung lalaki na nakita ko sa fish pond, yung nabangga ko. Siya yung nasa apartment ko noon. Tumingin sa akin yung bata. Ang sabi ng bata ay, gising ka na pala. Nagduda ako at napaisip ako. Dun ko lang naisip ulit na sa oras na matulog ako at managinip. Conscious talaga ako. Yung katawan ko lang yung tulog pero yung kaluluwa at isipan ko, gising na gising. Tumingin sa akin yung lalaki at ang sabi niya, tagal nating hindi nakita. Kamusta ka na? Nandito ka pala sa gitnang silangan nagtatrabaho. Nahihirapan ka dito, di ba? Bakit hindi mo sinasabi? Hindi ako umimik. At dahil sa malapad yung upuan ay umupo ako sa dulo ng sofa habang tinititigan siya. Walang nagbago sa kanya. Ganun pa rin ang itsura niya kung tutuusin. Dapat ay naging mature siya gawa ng 17 pa lamang ako noong nagkita kami. Ngayon ay nasa mahigit 20 taon na ako. Ako pa itong naging mukhang matanda tingnan. Ikaw? Sabi ko na may pagdududa nun. Paano ka nakapunta dito? Paano ka nakapasok? Paano mo nalaman yung address ko? Sino yung bata na kasama mo? Anak mo ba yan? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Tumingin siya sa bata at ngumiti. Ang sabi niya, kapatid ko yan, si Ali.
Ako nga pala si Aleha. Sabi niya. Nagulat ako dahil naaalala ko yung matandang babae na naghahanap sa bahay ni Aleha. Siya pala si Aleha na sinasabi ng matandang babae na yon. Sinabi ko naman sa kanya nun kung sino'y naghahanap sa kanya. Naguguluhan man pero lumapit ako. Umupo sa tabi niya. Magsasalita na sana ako kaso nagsalita siya. Kinausap niya yung kapatid niya. Iba yung lengguwahe nila. Nakita ko yung bata na umalis. May sasakyan ito na lumilipad, Sir Seth. Oo, tama ang narinig niyo. Lumilipad yung sasakyan nila. Mga kotseng lumilipad. Ibig sabihin, mas nauuna ang teknolohiya nila sa atin. Sisiw sa kanila yung teknolohiya natin dito. At napagtanto ko na hindi pala tao ang kausap ko nun. Kailangan ko mag-ingat pero iba yung conclusion ko sa kanya. Huwag ka sanang matakot sa akin. Hindi kita sasaktan. Hindi kami nananakit. Wala kaming karapatan na manakit kasi pare-pareho lang tayong nabubuhay. Pero sa magkaibang mundo at oras. Iniabot niya sa akin ang isang kakanin na binalot sa dahon. Tinanggap ko naman yon. Kumain ka muna bago tayo umalis. May pupuntahan tayo. Doon kung saan mawawala yung pagod mo. At sakit na kinikimkim. Binuksan ko yung dahon. Kakanin na puti yung nasa loob. Naalala ko tuloy yung bilin ni tatay sa akin bago pumanaw noong taong 2014. Pwede umano akong kumain sa pagkain na inaalok nila sa akin. Pero puti lang yung kakainin ko. Wag na wag umano akong kumain ng itim nun. Kumain ako pero hindi ko inisip na baka minalikmata ako nito. Na baka yung pagtingin ko sa kakaning puti, itim naman pala. Iba nga sila, hindi tulad ng tao. Makikita at mararamdaman mo yung pag-iingat nila sa kanilang pagkilos at pananalita na hindi sila makakasakit ng damdamin ng tao. Para kasi sa kanila, mabilis na masaktan yung mga kagaya natin. Dahilan na maingat sila patungkol sa atin nun. Tumayo ako gawa ng iinom na sana ako. Saka ko lang napansin na nasa ibang lugar na talaga ako nun. Nakapasok ako sa lugar nila sa tulong niya. Nagpaikot-ikot ako at sabi ko nauuhaw ako. Nasaan ba tayo? Nag-alok siya ng tubig sa akin. Sobrang linaw at lamig ng tubig na yon. Ininom ko naman ito. Uhaw na uhaw ako nun. Sumagot siya sa tanong ko. Nakapasok ka na sa lugar namin. Napatingin ako sa kanya at ngumiti naman ito sa akin. Iniiwasan ko na tumitig sa kanya ng matagal. Walang babae ang hindi mapapaibig sa ganong itsura ng lalaki. Ika nga sa panahon ngayon. Isipin niyo, Sir Seth, halos mag-2020 na ulit kami nagkita. Panigurado, maraming porsyento ng babae ang pwedeng magkagusto sa kanya. Siyempre, kasama na ako dyan kung sasadyain ko. Iba ang lugar na napuntahan ko o dinala niya sa akin. Magubat, mahamog, malamig ang temperatura. Nagtaka ako kasi nasa gubat kami pero yung mga bahay, nakadalawa hanggang 3 palapag at may mga sasakyan pa. Medyo makulimlim ang lugar. Lugar na parang hindi pa nasikatan ng araw. Ito marahil ang dahilan kung bakit mapuputi, makikinis ang balat nila. Tumingin ako sa kanya at dumiretso ng tinginon. Kada bahay na madadaanan namin ay tinititigan ko.
Malalaki as in. Bukas yung mga pintuan pero wala ni isa na makikita doon. Maski yung sasakyan, may kanya-kanyang garahe. Maganda at pakiramdam ko ay hindi kayang bilhin ng tao. Sa modelo pa lamang ng sasakyan, tila ba wala pang ganun sa mundo natin. Lahat ng bahay bato, pero pare-pareho yung kulay sa labas. Kulay abo, pero sa loob ay iba-iba na ang kulay. Lahat ng sasakyan ay iba-iba ng modelo, pero lahat kulay itim. Malalaki yung punong katabi ng bawat bahay na naroroon. Doon ko na talaga nalaman ang sagot sa sarili kong tanong. Yung malalaking puno, may nakatira at nagmamay-ari talaga. Hindi yung asin sa puno kundi nagbabahay sila katabi ng punong malaki. Yung dinadaanan namin ay lupa lang pero kakaibang lupa yon. Parang sementado na sa atin. May streetlight sila pero iba yung nagpapagana doon. Umiilaw umano ito sa gabi gamit ang sinag ng buwan. Wala umano silang araw. Hindi umano sumisikat ang araw sa lugar nila. Meron lamang silang buwan. Yun lamang ang ibinigay sa kanila bilang parusa. Hindi daw ibig sabihin na nasa kadiliman sila ay masama na sila. Nasa kadiliman sila. Gawa ng tumatanggap sila ng parusa na hanggang ngayon ay ginagawa nila. Kinikilala umano nila ang may lalang, pero hindi nila sinasabi na Diyos, dahil malida yon. May lalang lamang ang sinasabi nila. Marami siyang ikinuwento sa akin habang naglalakad kami. Hanggang sa napunta kami sa isa pang pangkat na mga kabahayan pero iba ito sa mga kabahayan na dinaanan namin noon. Napatanong ako, Aleha, bakit kakaiba yung bahay dito? Doon sa dinaanan natin, ngayon lang may mga agwat-agwat saka parang mayayaman. Malalaki yung bahay. Second floor, third floor. May sasakyan at garahe pa. Dito naman dikit-dikit yung bahay saka bungalow style lang. Walang second floor at wala silang sasakyan. Napatingin ako sa kanya. Maaliwalas talaga yung mukha niya noon. Dumiretso ako ng tingin pero humawak ako sa manggas ng damit niya. Alam ko kasi na iba yung daigdig na tinatapakan ko. Sa katao ako. Pwede akong madisgrasya anumang oras. Kaya sinigurado ko na dapat ay ligtas ako noon sa lugar nila. Sumagot naman si Aleha sa akin at sabi niya, "Di ba, sa lugar ng tao sa inyo, may barangay. Kada barangay may namumuno. Ganun din sa amin. Pero hindi barangay ang ginagamit namin kundi sityo. At kada sityo may namumuno. Pwede rin namin gamitin ang inyong lengguwahe kasi dito kami nakatira. Pero yung mga kanto o pangalan ng kanto namin, nakasulat sa Espanyol." Doon na naman ako nakakuha ng impormasyon sa kanila. Pero iisa lamang ang hinding-hindi ko makakalimutan na ibinilin niya sa akin noon. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa naghari ang katahimikan. Sinimulan ko na naman ang usapan. "Aleha, wala na pala si tatay noong 2014 pa." Nakita ko yung ekspresyon niya. Nalungkot na para bang may gusto siyang sabihin nun. At dahil sa medyo nagtaka ako, tinanong ko siya, "Aleha, kilala mo yung tatay ko? Kilala mo o yung nanay at tatay mo baka kilala nila si tatay?" Sunod-sunod na naman ako ng tanong. Ngumiti ito sa akin sabay sabing, "Kaibigan ni Amati na ang tatay mo. Siya lang yung albularyo na tumulong sa amin. Katulad sa mga tao, nagkakasakit din kami.
At dahil sa hindi kami pwedeng magpagamot sa ospital, sa albularyo kami lumalapit. Isinilang akong sakitin. At yung tumulong sa akin ay yung tatay mo. Kaya nirerespeto dito sa mundo namin yung tatay mo. Nagulat ako gawa ng bukod sa mga tao na natulungan ni tatay, pati pala sa ibang daigdig, nakakatulong siya. Kahit na albularyo lamang siya. Napansin kong dun sa lugar ay wala talagang ni isang tao doon. Kami lamang dalawa. Isa din ito sa mga napagtaghan ko at gusto ko sana siyang kausapin pero inunahan na niya ako. Nagdududa ka kasi wala kang makita na katulad ko at tayo lamang yung nandito. Makinig ka sa akin, Bella. Pag ganitong oras, wala kang makikita dito na kauri ko. Sabi ko pa nga sa iyo kanina, katulad lang din kami sa mga tao. Nagtatrabaho, kumakain, natutulog, nagkakasakit. Kaya mas pinili namin yung albularyo kasi bawal kami sa ospital. Sa kalikasan kami kumukuha ng panggamot namin. Iniuutos namin ito sa albularyo na aming mapili at mapagkakatiwalaan. Isa na doon ang tatay mo. Hindi ko lubos maisip na may pagkakahawig ang pamumuhay ng tao sa kanila. Bella, pare-pareho lamang tayo nabubuhay, namamatay. Ang pinagkaiba lang ay nabubuhay kami ng matagal kasi mabagal ang oras namin. Samantalang ang tao, maiksi ang buhay, mabilis ang oras nyo. Ito rin ang isa sa dahilan kung bakit maingat kami sa aming sinasabi, lalo na sa aming kinikilos, dahil mabilis kayo masaktan. Paliwanag ni Aleha sa akin. Pinagmasdan namin pareho ang mga bulaklak na sumasayaw-sayaw sa ihip ng hangin. Aleha, dun ka ba nakatira sa mga kugon na yon? Dun ba sa fish pond namin? Hindi kasi pinapagalaw ni tatay sa amin eh. Tanong ko sa kanya. Doon. Doon yung lagusan ko papunta sa mundo nyo. May mga lagusan kami at kami ang pumipili kung saan namin yun bubuksan sa tamang oras at panahon. Pero may oras din yung pagbalik namin sa mundo namin. Naghari ulit ang katahimikan. Gusto ko pa sana na makipag-usap sa kanya. Makipag-usap ng matagal. Sing tagal nang hindi namin pagkikita. Pero alam kong may oras lamang ako doon. Kapag ka sila nag-imbita ng tao sa lugar nila, ay may batas silang sinusunod. At sinasabi nila ito sa pinakamataas sa kanila. Yun ay ang hari at ang reyna. Tama kayo. Bihira lang ang taong kanilang iniimbita doon. Kasi sa kanila, delikado ang tao. Katulad sa ginagawa ng mga tao sa lugar natin. Kinakalbo ang kagubatan. Pinapatag ang bundok. At iba pa. Yun ang ayaw nila. Dahilan kung bakit tago sila sa mga taong gustong malaman ng lahat tungkol sa kung ano ang ginagawa ng ibang tao. Kaya sinubukan nilang bantayan ito. Ngayon ko nalaman kung bakit. Napaisip ako bigla at gusto ko sanang magtanong pero tila ba nababasa niya ang inasa isipan ko. Bella, alam kong marami kang katanungan. Sasagutin ko lahat ng katanungan mo sa isang kondisyon. Oo, Aleha. Marami nga akong katanungan. Ano yung konsiderasyong yon? Sabat ko sa kanya sabay tanong. Sasabihin ko lahat. Huwag mo lang sabihin kahit kanino. Maske sa pamilya mo, yung tungkol sa amin. Pwede kang magkwento na may nakilala ka na taga-ibang daigdig pero huwag mong ibigay ang buong detalye. Ipangako mo sa akin, Bella. Seryosong sabi niya sa akin hanggang sa nagkatitigan kami nun. Ito din ang dahilan, Sir Sat, kung bakit hirap na hirap akong magpadala ng kwento sa inyo. Na tila ba may pumipigil sa akin kung bakit hindi ko ito maipadala ng buo.
At kung minsan pa ay nawawala-wala ang mga dedalyeng ipinapadala ko. Alam mo yan. Hinawakan ko ang kanang kamay niya at sinabi ko na, nangangako ako, Aleha. Hindi ko sasabihin kanino man pero masaya ako at pinayagan mo ako na ibahagi sa ibang tao na nakilala kita. Ngumiti siya sa akin. Niyaya niya ako na maglakad-lakad ulit. Habang naglalakad ay nag-uusap kami nun. Pero hindi ko na binitawan ang kanyang kanang kamay. Dahil alam ko na babalik ako sa mundo ng mga tao kahit na anong oras. Nilubos ko na makasama siya. Marami akong nalaman sa kanila na hindi alam ng mga tao nun. Hindi ko ito isasama dito ngayon sa kwento ko. Gaya ng ipinangako ko sa kanya, bilang lamang ang detalyeng pwede kong ibigay. Yung lugar pala na dinaanan namin ay hindi pa pala sa lugar nila yon. Malayo pa yung tunay niyang lugar. Kumbaga papasok pa lamang sa gate nila. Hindi pa kami nakapasok doon. Papalapit pa lamang pala kami sa tunay nilang pintuan. At hindi yun madali. Dahil napakalawak at napakalayo ng linakad namin. Pero kahit ganon, nag-enjoy ako gawa ng marami akong nakita na sobrang ganda at hindi makikitang mga ordinaryo sa mga mata. Nakipaghawak kamay siya sa akin. Nagulat pa ako kasi napakalambot ng kanyang palad nun. Halatang walang ginagawa at nasa isipan ko na baka isa siya sa mga namumuno doon. Bella, wala bang sinabi ang tatay mo sa'yo? Napatingin tuloy ako sa kanya at sabi ko, wala naman sinabi si tatay o binilin. Yun lang yung itim na kanin. Napangiti siya sabay lingon sa kaliwang bahagi niya. Ayaw niya na nakita ko siyang nakangiti ng ganon. Tiyak ko na sadyang mahuhulog ang loob ko sa kanya kung makita ko siyang ganon. Kaya iniwasan na rin niya. Alam mo, Bella, ipinagkasundo tayo ng mga magulang natin na ikasal tayo. Seryosong sabi niya, na siyang ikinagulat ko talaga nun. Tinitigan ko siya na napakunot noo ako. Hinuhuli ko kung nagbibiro siya pero seryoso ito. Tumingin sa akin nun. Tayo? Ipinagkasundo? Ikakasal? Tanong ko sa mahinang boses. Oo, Bella. Hindi ako nagsisinungaling. Sagot niya sabay tango ng kanyang ulo. Hindi ko alam kung matutuwa ako, magagalit. Hindi ko alam yung emosyon ko ng mga oras na yon. Bella, pagtungtong mo ng 27 taong gulang, kukunin kita sa mundo ng mga tao. Magpapakasal tayo dito sa lugar namin. Hindi ka na babalik sa mundo ng tao kaya sana masanay ka na hindi mo makita ang pamilya mo. Masanay kang mamuhay na parang isang pinuno. May batas. Tunay na asawa sa akin. Ito ang mga sinabi ni Aleha. Binitawan niya ang kamay ko ng dahan-dahan. May kinuha siya na nakabalot sa ginto na tela. Isa yung singsing. Nag-propose siya sa akin, Sir Seth. Yun na ata ang pinakamasayang alaala na ibinigay niya sa akin. At dahil sa napagtanto ko na mabuting uri ng engkanto siya, tinanggap ko yung alok na yon. Hindi niya isinuot sa akin ang singsing. Naging kwintas ko yon at naging 2 ginto yung singsing na yon. Saka lang daw namin susuotin sa mismong kasal namin. Nagbigay kami ng kanya-kanyang pangako. Pangako na sobrang haba. At akala ko'y walang makakasira. Bigla na lamang akong nagising. Nasa gitnang silangan pa ako. Doon sa pinagtatrabahuhan ko. 5 araw na umano akong walang malay, sabi ng amo ko. Hindi na nagpakita sa akin si Aleha pero nasa akin ang kwintas. Kwintas ko
kung saan naroroon lahat ng pangako namin sa isa't isa. Na-excite ako pagtungtong ng 27 taong gulang. Halos hindi na ako magtrabaho sa araw-araw na yon kasi natulog ako ng maaga. Pero walang Aleha na dumating. Hanggang sa nawalan ako ng pag-asa at kinakausap ko ang singsing. Hindi ko alam na konektado pala yung singsing na yun kay Aleha. At palagi niya pala akong naririnig na kinakausap yung dalawang singsing na yon. Hanggang sa lumipas ang taon, nakalagpas na ako sa edad na sinabi niya. Hindi na siya nagpakita pa. Pero, nakaraang buwan, Sir Seth, dinalaw niya ako. Kakauwi ko lamang galing gitnang silangan. May nakita akong bata sa bintana namin. Alam ko na hindi tao. Kinausap ko yung bata at bigla itong nawala. Kinagabihan, nanaginip ako at binisita ako ni Aleha. Kinamusta, niyakap. Wala akong nagawa kundi ang mapaiyak. Iba na yung suot niya. Hinalikan niya ako sa noo. Pagbibigay galang sa ipinangako na akin talagang pinanghawakan. Sabi ko, handa na akong magpakasal. Nagulat na lamang ako noong nakita ko siyang umiiyak. Nasira pala yung pangako niya sa akin. Ikinasal siya sa taga-roon sa kanila. Di ba, Sir Seth, kung sa iba ay tinanggihan ng kung anumang alok ng mga engkanto, ako na tong tinanggap ng buo. Pero wala eh. Wala naman akong magawa kundi ang umiyak na lamang din. Ngumiti ako sa kanya at ang sabi ko, ayos lang, Aleha. Ano ka ba? Ayos lang yon. Kung hindi talaga tayo para sa isa't isa, hindi talaga. May desisyon pala yung mga magulang niya na ikasal siya sa iba. Dahil nga namatay na yung tatay ko. Kumbaga yung kasulatan ay hindi na pantay gawa ng namatay na ang aking ama. Ginamit ko pa yung manggas ng damit ko para punasan yung mukha niya. Unang beses ko makakita ng umiiyak na katulad nila. Yung singsing na kwintas, naging abo. At sabi niya sa akin ay malaya kang makakapasok sa aking kaharian. Ibinigay niya sa akin ang tunay na pangalan ng Biringan at kung saan ito matatagpuan. At doon na, yung huli naming pag-uusap.